Hi guys! Hi everyone! Pasensya na po yung anak ko, yan, gusto niya kasama siya sa video. So, normal po na ganyan siya, katabi ko lagi siya sa higaan. So guys, kung mapapansin nyo, pasensya na po, hindi na po kung gano'ng nakakapag-upload ng videos recently. Kasi po nang bago yung oras po ng work ko. And sa work po, medyo busy-busyhan kami, kaya hindi na ako nakakapag-edit ng mga videos. I have several raw videos na kailangan i-edit for contents na, kaya lang hindi ko lang talaga siya magawa ng oras para ma-edit at may i-upload sa mga social media accounts. So, I will just give you an update or highlights kung ano yung mga bagay na nangyayari sa akin while off the camera. So guys, recently I had scheduled consultation kay Doc. Maganda yung pinag-usapan namin, Doc. Everything is positive. Maganda yung new sets of medication sa akin. But recently, hindi ko lang sinabi kay Doc. Pero, recently, I had anxiety. Pero that is, ano kasi, parang normal response ng body sa stress towards something. So, kaya hindi ko na inopen kay Doc. Kasi may nagawa ako na hindi ako sure kung may nagawa akong mali or hindi. Kaya ako nag-anxiety. Kaya pinapa-confirm ko sa husband ko kung may nagawa akong mali or hindi. So, sabi naman niya, wala naman daw ako nang isipin yun. So, hindi na ako ganong confident na ako na hindi na. Medyo serious kasi yun, guys. Kaya ayokong sabihin yung specific information na yun kung ano yung maling nagawa ko. Ayun. So, wala naman daw, hindi naman daw mali yung nagawa ko or something, kaya wag na raw ako mag-isip. So yun, that is very normal response kasi parang nakahang ko kung mangyayari sa inyo, parang isang malaking question na nakahang na, mali ba yung ginawa ko or hindi? May mali ba akong nagawa or hindi? Parang ganon. Pero sinasasagot na ng husband ko yung tanong ko, I am all goods na. So, yun guys. And then, like the previous videos ng consultation ko kay Doc na nasabi ko nga maganda yung new sets of medications ko, wala na akong mga any forms of attacks or episodes in any shape or form. So, I like this medication eh. I'm living my life daily as a whole person, as a very normal person. I know this feeling eh because I am like this before. Bago pa lumala yung mga symptoms ko, I am like this before. So, I had a normal response na hindi na ako feeling euphoric or feeling na very high. Yung high na high, yung tipong kainis-inis, kagalit-galit na yung situation. Tinatawanan ko lang, ginagawa ko lang joke time. Wala na akong mga ganun. Wala na rin akong tipong kagalit-galit na, pero tinatawanan ko pa or hindi ako makaramdam ng galit. Wala na rin akong ganun. Super high, super low, wala na rin guys. So, yung response ng katawan ko towards those events or situation is akma na for them. Like, if kailangan kong magalit, I can feel galit. If kailangan kong matakot, I can feel takot. Or if kailangan kong, basta, normal na yung response ko sa stress or towards a specific stressor. Hindi na katulad dati na kabaliktaran or super high, super low, euphoric, or super ano. Basta, ang hirap i-explain, guys. Ganun kasi ang bipolar eh. Ang hirap ispilengin. Ganun. So, guys, ngayon, since nakakaramdam naman ako ng galit, hindi naman siya uncontrollable. Like yung sinabi ko sa 8 reasons kung bakit ako nagpa-check na sa psychiatrist. Hindi naman gano'n na uncontrollable na ano, yung tamang ramdam na galit lang na I have to, for example, I have to tell my children na nagagalit na ako kasi nakailang utos na ako. Yung mga gano'n, that is very normal. So, guys, yun lang ang update sa akin. And then, more on like, pinagkakabalan ko is business. And guys, yung last update ko about rapid weight gain. From the month na nag-usap kami ni Doc, di ba, 10 kilos yung dagdag sa akin nun. Ngayon, 2 kilos na lang yung nadagdag after a month. Kasi nga, kinontrol ko na yung cravings ko. Kasi,
ine-enjoy ko yung weight ko ngayon na more than 50 kilograms. Siguro 54, 55 kilos na ako ngayon, guys. Ine-enjoy ko siya as of now. Siguro enjoyin ko pa to for several weeks. However, ibabalik ko yung weight ko sa 45 or below 45 kasi ang normal weight ko is 42 to 44 kilograms. Wait lang guys may isa pa akong anak na, ayan, naririnig nyo. Ito, ayan, may isa pa akong anak na parating, ayan. Hindi ko sila tinatawag guys, normal yan, na ganyan sila. Yun, sorry naman kung nawala ako. I-enjoyin ko lang yung weight ko ngayon na more than 50 kilograms kasi puro cons lang ang nakikita ko sa weight gain ko ngayon. Kasi, usually pitit talaga ako ever since I was a kid. So, kung may mga taong hirap magpapayat, hirap ako magpataba. Kaya ngayon, ini-enjoy ko tong weight na to kasi this is my first time being more than 50 kilogram plus. Guys, pero puro cons na lang na nakikita ko, hirap akong kumilos, hindi ako, guys hindi usual or hindi sanay yung katawan ko ng ganito mabigat. Kahit yung paa ko umaangal, pag matagal akong nakatayo, umaangal yung paa ko. Yan guys. So, enjoyin ko muna siya and then babalik na ako sa less than 45 kilos. Bakit ko sinasabi na babalik na ako sa more than 45 kilos ng ganun kadali? Guys, ganun lang kabilis sa akin ganun lang kabilis sa akin mag-lose ng weight. Kontrolin ko lang yung mga cravings ko. Katingnan nyo. In a month, 2 kilos lang yung binagdag ko sa weight ko. Kahit na ang lakas ng cravings ko kasi I can control. Sa food lang naman yun eh. Sa food na kinakain ko at saka sa cardio load, yung kaya kong i-burn yung calories ko kasi sa business ko nga, hands-on ako sa business ko, maghalo pa lang ng sabon guys, ilang calories na mauubos mo rin guys. Mag-box pa lang, galon ka lang ng sabon, Fabcol, or something, mag-restock pa lang, ubos na yung calories na yan. At sabi ko sa'yo, at the end of the day, pag minanage ko yung business ko, naghahanap talaga ako ng extra sugar. Kasi nga, yun nga, sobrang pagod. Sobrang pagod naman. So, and, physical activity naman kasi ako guys. If nakukulangan ako sa business ko, I can do basketball, I can do treadmill, I can do walking, I can do jogging. Depende yan sa gusto ko. Tsaka magtanim yung planting. Ang daming calories din na nababurn ko ron kasi, guys, kung hindi lang pilay-pilay tong braso ko, talagang ang mga paso ko, mas mabigat pa sa akin kasi alalaki yung halaman na. And then, yan, since maulan ngayon, may bagyo, hintayin ko lang matapos yung ulan, maglilinis na naman ulit ako sa cake. So, it would cost me around 3 to 4 hours to finish the job. Yun, napakalaking calories ang mababurn doon. Sigurado, ilang kilos ang mawawala sa akin doon. So, yun guys. However, this weekend, maglalala muna ako. May pupuntahan akong lala. Yan. It's a buffet. Courtesy of my sister. So, kami ang magkakapatid. Family, magkakasama. So, gagamitin ko muna doon yung talent ko paglala bago ako magpapayat. Sayang naman kasi guys, 'di ba? So, yun guys yung mga update sa akin ngayon. Wala namang mga attacks na nakikita nyo dati. Actually, hindi lahat ng attacks ko is binivideo ko. Kasi it's too much for the watchers to see my attacks. May mga attacks ako na, for example, na hindi ko binidyo na super low, na gusto ko nang inumin yung medications ko for pampatulog. Yung parang ganun, hinam ng maraming sleeping pills. Ganun ako pa super low nun. Yun yung the worst attack that I had na wala na akong gana sa buhay. Naramdaman ko yung pakiramdam ng mga nagsusuicide, ganun.
However, I have a good support system, which is my husband, my church, yung ganon, and of course, church, the prayers. Um, Hiniiyak ko kasi lahat sa ama eh. Sorry guys ha, for those who are not into religions, but um, isa yun sa way or sa form ko kasi to vent out my frustration, my stress, yung mga ganon. Kaya ito, laban lang. Yun. So, yun guys, if you have questions or if you would like to know anything about bipolar or anything about me, curious kayo to anything that I'm saying, huwag kayong mag-hesitate to message me, mag-comment kayo. Kung nahihiya kayong mag-comment, you can message me privately. Okay, guys? I am willing to answer your questions and I am willing to help you kung medyo may pinagdadaanan kayo. Okay? Kasi guidance counselor din ako dati when I was in college. That's why I know um, how to give advices to people na may pinagdadaanan din katulad ko. Okay? So, yun lang guys. Thank you. This is just my update to you habang hindi ko pa na-edit yung mga videos ko for contents. Thanks guys and good evening. Sa mga binabaha, ingat po tayo. Always safety first. Put your family first into safety before anything else. Bye guys!